ang epekto nitong tariff war sa atin, whether directly or indirectly? Kasi po, meron na tayong basihan yung unang Trump administration, no? Noong panahon na yun, ang kakaiba lang, China lang ang pinaginitan nila, yung nagka-trade war sila, no? Ngayon, ang kakaiba lang kasi ngayon, mas marami, pati yung mga kaalyado niya mga bansa, tulad ng Canada, Mexico, at ngayon, ultimate, pati yung, yung sinyalis si Trump, pati ang European Union, pinag-iisipan niya rin na i-threaten itong higher import tariff. No? Meaning to say, yung pag mag import ang mga Amerikano, uh, pati galing sa European Union, magpapataw din sila ng import tax. No? Kaya, well, ang indirect, ang impact niyan, maring hindi pa tayo, di ba, ang Pilipinas, uh, hindi naman pinatawan ng import tax. So, pero indirectly kasi, meron din tayo, part din kasi yung Pilipinas ng global supply chain. Yung ibang exporter natin, nagbebenta, maari doon sa mga bansa tulad halimbawa, China is one of the biggest trading partners of the Philippines, no? Maaring may sinusupplyan yung mga exporter natin sa mga, yun, tulad yan, yung ibang Chinese exporter sa US. So, ayun siguro, indirect. Tapos, bukod pa doon, Pinky, kasi ang epekto po niyan, tataas ang presyo ng bilihin sa Amerika. Yung mga inaangkat nila, ini-import nila sa mga bansa na yon, bigla magiging mahal. Yeah. No? Tapos, siyempre, inflationary yon. Kung tataas ang inflation ng Amerika, eh, ngayon kasi nagkakat na ng interest rates yung US Central Bank. Mababawasan yung yung may posibilidad na mabawasan yung mga Fed rate cut na tinatawag kasi sinusundan yun ng buong mundo kasama yung central bank Opo. natin, no? Yun po yung tsaka bukod po doon kasi pagka yung mga protectionist measures na yan kasi America First policy, ang mithiin po kasi niyan maglikha ng mas maraming trabaho sa Amerika sa pamamagitan ng i-encourage na mag-invest more sa Amerika. Meaning to say, kaya pinapatawan yung mga produkto na Yeah. imported na mas mataas para doon na lang i-produce sa Amerika. So, tapos, ano po yan? Siyempre, may retaliatory in nature. Yung mga pinatawan niya ng Yeah, like import Canada. tariff, magre-retaliate sila, parang tit for tat, no? Yeah. Kaya But ano po, babagal po yung global trade, babagal po yung global economy. So yun po indirectly, eh. maapektuhan po tayo. What is the worst case scenario sakaling magtuloy-tuloy itong tariff wars? Yan, mangyari po niyan. Siyempre, yung world economy, matatapyasan yung mga economic growth. Halimbawa sa China, no? Kasi sa China is one of our biggest trading partners din, tsaka one of the big, hindi lang sa atin, pati yung ibang mga bansa dito sa Asia at ASEAN, being the second biggest economy. US is the world's biggest economy. Kumbaga, this involves the biggest economies of the world, no? Ayun, magiging babagal po yung global economic growth kasi nakita na po natin yan yung smaller version niya nung first Trump administration, no? So, kumbaga ngayon Okay. medyo may slowdown na nga po dahil yung data rin po sa China, karamihan po ng economic data softer. So, madadagdagan pa po niyan, lalo Sig- pa pong Opo. pati yung Siguro ang trade po tanong po natin sa isa't isa. dito, gaano kaya ka-resilient yung ating pong ekonomiya at kaya ba nating indain ang isang global trade war? Sa ngayon po, parang ganito, meron din pong aspeto na maaring makinabang yung Pilipinas. Kasi kung yung mga involved sa trade war, may mataas po yung taxes pag i-import sa mga bansa na yon, no? So, maaring yung mga global companies, kasi ngayon globalized na yung supply chains, no? Yung mga global or multinational companies, maaring i-shift nila, let's say, from China, para hindi mapatawan ng higher import tariff sa US, maaring i-shift sa ibang Asian at ASEAN countries kasama yung Pilipinas. So, yun po yung pwedeng makinabang po tayo, Opo. no? Tapos ano rin, syempre kung mataas yung may mga ibang Chinese exports to US dahil mapapatawan na mas mataas na buwis, maaring ibenta yung iba po
sa ibang other markets like the Philippines. So, yun, maaaring indirectly makinabang po tayo. Yun din po kasi nangyari nung yung first Trump administration, Opo. no? Parang, ayan, may nada-diversify yung mga foreign direct investments. Imbis na puro sa China lang, maaaring mapunta sa ASEAN at kasama yung Pilipinas. Okay. Yun po, doon po tayo makikinabang kasi ano naman talagang kaalyado ng US ang Pilipinas in this side of the world eh. All right, all So, right. yun na lang po tsaka kahit yung ekonomiya po natin, hindi talaga, we're not as dependent on global trade compared to our neighboring countries. Ayun po Okay. yung, example, yung mga sources natin yung mga biggest dollar sources natin, OFW remittances. That's $40 billion per year. We're number 4 in the world after India, Mexico, and China. And pero siyempre, aaralin din natin mabuti kung maapektuhan din yung remittances natin. Nung unang Trump administration, di naman masyado. Pangalawa, BPO revenues. Outsourcing yan, no? We're number 2 in the world after India. Sa call center, number 1 ng Pilipinas. That's earning more than $39 billion per year. So, tingnan lang natin kasi wait and see pa rin eh. Okay, okay. Sana hindi rin maapektuhan yan. Tapos yung turismo din, low-hanging fruit yon. Yung mga karatig bansa natin, pati sa merchandise exports, mas marami sila by 3 to 5 times. Got it. Okay. Pwede pa tayong, kapag meron tayong engines of growth, Opo. hindi tayo masyado dependent sa mga ina-export sa limbawa sa Amerika, Okay, unlike okay. other neighboring countries. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC. Maraming salamat po, Ms. Cynthia, sa inyo po mga taga-subaybay.